Hello sa inyong lahat, andito naman po tayo guys, magbibigay tayo ng pa-update sa nangyari sa episode ng Walang Hanggang Paalam. At kung bago po kayo sa channel na to, please huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at click the bell para sa susunod nating update. At sa mga subscribers na po namin, maraming salamat po sa inyong lahat. Ito na nga po ang mga nangyari guys, na ito ngang si Celine ay andun nga guys sa kwarto nito ni Lester nga guys, at parang may hinahanap nga itong si Celine doon nga guys. Naghahanap siya ng ebidensya guys kung sino ba talaga yung donor nito ni Lester nga guys. At eto nga din si Amelia ay kakarating lang nga niya doon sa bahay nila nga guys, at may kukunin nga itong si Amelia mga paboritong gamit daw nga nito ni Lester, mga laruan at iba pa daw nga guys. At ito nga si Araceli ay ito yung natanong din niya dito kay Amelia kung sino ang nagbabantay doon kay Lester nga guys. At sabi naman nga ni Amelia na yung mga nurse daw nga doon. At sabi naman nga ni Araceli na okay na ba daw nga itong si Lester, makakauwi na ba daw nga ito nga guys agad. At sabi nga ni Amelia na yun din daw nga yung napag-usapan nila nito ni Anton, dahil gusto na nga daw neto ni Anton na iuwi na daw nga itong si Lester. At natanong neto ni Araceli kung bakit daw. At sabi naman nga neto ni Amelia na dahil na naman daw kay Celine, dahil marami na daw ngang tanong etong si Celine. Gusto daw nga netong madalaw sa ang hospital daw, at wala na daw ngang maalibay etong si Anton. At doon nga ay sinabi na din nga neto ni Araceli na andun daw galing etong si Celine. At sabi niya na hindi naman daw gaanong nagsasalita itong si Celine, dahil marami daw din siyang alibay daw nga guys. At napansin din daw nga nito ni Celine yung sugat niya, at sinabi lang niya na aksidente daw nga ito. At nagdududa na nga siya dito kay Celine, dahil parang kakaiba daw nga yung kilos nito. At sabi naman nga ni Amelia na naghihinala na daw nga itong si Celine. At doon nga guys ay pumasok itong si Amelia sa kwarto nito ni Lester, at sumunod naman nga itong si Araceli, at nadatnan nga nila itong si Celine nga doon nga guys. At doon nga nagulat etong si Celine, at natanong nga nila dito kay Celine kung bakit andun pa itong si Celine. At sabi nga neto ni Celine guys na galing daw nga siyang comfort room nga guys, at nakita daw nga niyang bukas yung pintuan ng kwarto nito ni Lester, kaya daw siya pumasok. Kasi alam naman daw nga nila na andun daw nga lagi naglalaro itong si Lester at si Robbie daw nga guys. At doon din daw nag-aaral dati, at hanggang makatulog din daw doon sa kwarto na yun. Namimiss lang daw nga nito ni Celine yung mga araw na andun pa nga daw sa kanila itong si Robbie, at naiyak nga itong si Celine guys. At ito naman nga, naintindihan naman nga ito ni Amelia, at doon nga ay lumabas na nga rin sila guys. At ito ay sinabi naman nga nito ni Araceli na sana daw hindi na daw nagpunta doon etong si Celine sa kwarto nito ni Lester, dahil mas lalo daw ngang bumigat yung loob nito ni Celine daw nga guys. At sabi naman nga ni Amelia na tama daw, dapat hindi daw nga dapat gawin yun nito ni Celine nga guys, ang mga ginagawa daw nga niya ngayon. Ang ibig daw sabihin nga nito ni Amelia na katapos daw nga nung nalaman nila doon sa St. John's, at nakita yung mass grave daw nga doon ng mga bata nga guys, at pati daw sa DNA result nito ni Robbie ay masyado na daw ngang mabigat yung pinagdadaanan nito ni Celine. At sabi pa nga nito ni Amelia na balang araw daw ay makaka-move on din daw nga itong si Celine guys. Ngunit sinabi nga nito ni Celine na hindi daw, lagi daw nga niyang sinasabi na hanggat wala pa nga daw katawan na nakikita ay naniniwala pa rin daw nga siya guys na buhay daw nga itong si Robbie. At natanong nga nito ni Celine guys na bakit parang sigurado na daw nga itong si Amelia na patay na daw nga itong si Robbie. Ano daw nga ang naisip nito ni Amelia? Naniwala ba daw nga ito nga guys na wala na talaga itong si Robbie? Sabi naman nga nito ni Amelia na hindi daw nga niya alam, dahil lumabas naman daw lahat ng investigasyon daw nga guys. At sabi naman nga nito ni Selena, yung lagi daw ngang sinasabi nito ni Amelia na lahat din daw gagawin niya para dito kay Lester. Siya din daw nga guys, ina din daw nga siya. Lahat daw sila ay ina, at gagawin daw din ang lahat para sa kanilang anak. At naniniwala daw nga siya na hanggang ngayon ay buhay pa rin daw nga itong si Robbie. At nagsorry naman nga itong si Amelia, at sabi niya na tama daw nga itong si Celine na may palagi daw ngang pag-asa.
At sabi naman nga nito ni Araceli na gaya na daw ng nasabi niya daw nga guys na kapag may kailangan daw nga itong sisilin ay sabihin lang daw nga ito sa kanila dahil concerned lang daw nga itong si Araceli sa kanila daw nga guys dahil pamilya na daw nga nila itong sisilin. At sana daw ay hindi daw nga gagawa itong sisilin ng ikakasama pa daw nga niya lalo guys. At aalis na nga itong sisilin guys at sabi naman nga nito ni Amelia na ipapahatid na daw nga niya itong sisilin sa kanilang driver nga daw guys. Para daw ay wala daw talagang mangyaring masama dito kay Celine. At sabi naman nga ni Celine na sobrang bait naman daw nga nila sa kanya nga guys. At nagpasalamat nga itong si Celine at umalis na ito. Doon nga guys ay halata nga na ito ngang sina Amelia at si Celine ay parang naglulukhan lang nga ito nga guys. Dahil alam na nga nito ni Amelia nga guys na nagdududa na nga itong si Celine. At ito nga guys, sabi nga nito ni Amelia doon sa kanyang ina na akala daw nga nito ni Celine na maluloko daw nga sila nito dahil halata na daw nga guys na nagdududa na nga daw itong si Celine sa kanila. At alam daw nga niya na hahantong daw nga sa ganun nga guys at matatapos nga sana yun kung hindi daw nga humadlang etong si Anton daw nga guys. Lalo na daw nga guys na alam neto ni Celine na pareho yung blood type neto ni Robbie at neto ni Lester nga guys. Si Anton na daw nga ang bahala doon kay Celine. Ngayon na daw nga guys na nagdududa na itong si Celine ay mag-iingat na daw nga ito at mas lalong hindi na daw nga sasabihin neto ni Celine dito kay Anton kung ano ang mga pinaplano nito nga guys. At sigurado din daw nga itong si Amelia na alam na daw nga nito ni Emma na nagsususpetsa na daw nga itong si Celine doon sa kanila nga guys. At doon nga guys ay tinawagan na agad nila itong si Anton at hinanap nila itong si Celine nga guys. Ngunit sabi nga ni Anton na hindi pa daw nga nakarating doon itong si Celine sa ospital. At doon nga ay sabi nga nito ni na Araceli na galing daw nga doon itong si Celine daw nga guys at nagpunta nga doon sa kwarto nito ni Lester at sinabi din nila kay Anton na marami na din daw tanong itong si Celine sa kanila. At sabi nga nito ni Amelia na wala daw nga itong Celine doon sa hospital dahil nagpunta nga doon daw ito kay Eman daw nga guys at pinupunteriya na daw nga sila neto ni Celine nga guys at sabi nga ni Anton na siya na daw nga ang bahala guys at sabi naman nga neto ni Araceli dito kay Amelia na ano daw ang dapat nilang gawin. Sabi naman nga ni Amelia na marami daw nga silang koneksyon at itatago daw nga nila lahat yung kanilang mga ebidensya nga guys para hindi nga malalaman neto ni Celine nga guys. Para wala daw ngang makakaalam. At doon nga guys ay eto ngang si Colonel Gabo ay lumabas na sa kanyang opisina at eto namang ngang si Sam ay sumunod dito nga guys at nagpikiusap nga itong si Sam na wag daw muna silang sisantehin nito ni Marquez nga guys dahil doon ni Marquez nga guys dahil sinisante na nga nito ni Colonel Gabo itong sinasam nga guys at doon nga ay narinig nga din ito ni Major Dante at natuwa pa nga itong si Major Dante nga guys. At sabi naman nga nito ni Colonel Gabo na patong-patong na nga yung mga kaso nito ni Sam at hindi na daw nga niya ito tinotolerate itong kasalanan ng dalawa. At sabi nga nito ni Sam nga guys na meron daw ngang ahas doon sa loob ng NIA nga guys at sabi nga nito ni Sam na baka yun daw din yung humaharang doon para malutas nila yung kaso tungkol dito kay Robbie daw nga guys. At sabi nga neto ni Colonel Gabo na hinala daw nga lang yun neto ni Sam nga guys at hindi din daw nga to totoo. Yun nga ay tanggal na daw nga itong si Sam daw nga guys at itong si Marquez. At tumating nga itong si General Leo nga guys at sinabi niya na hindi daw nga tamang panahon nga guys para sisantehin daw nga itong sina Sam daw nga guys. At sabi niya na wala daw ngang masisisante. At nasyak nga etong sina Colonel Gabo at eto ding si Major Dante nga guys. At doon nga kinausap nga nito ni General Leo itong si Colonel Gabo at sinabi niya na hindi daw nga tamang panahon na sisantehin daw nga itong sina Agoncillo daw nga guys dahil malaki daw nga yung naitulong nito ng dalawa nga guys. At sabi nga nito ni Colonel Gabo na siya daw nga yung superior ng mga ito nga guys. At sabi naman nga nito ni General Leo na magkaibigan daw nga sila nito ni Colonel Gabo at dadaan daw nga ito sa kanya yung mga desisyon nito ni Colonel Gabo nga guys. Sabi pa niya na
anong klaseng leader daw nga itong si Colonel Gabo na hindi daw nga niya nakikita yung mga magagandang nagawa nito ni na Agoncillo daw nga guys. At pati na rin daw nga itong si Eman. Ni kahit maliit daw nga na bagay daw nga guys ay kanila daw napagsama sa mga guys at hindi din daw nila akalain na na isa din pala daw nga yung lead para doon sa kaso daw nga guys at galing din daw lahat yung leads kina Eman at Sam yung kanilang nakukuha daw nga guys at sabi pa nga nito ni General Leo na bakit atat na atat daw nga itong si Colonel Gabo na tanggalin daw nga itong sina Agoncillo guys at sabi naman nga nito ni Colonel Gabo na patong-patong na daw nga ang kaso nitong sina Agoncillo daw nga guys. Ngunit ayaw nga nito ni General Leo dahil nakikita nga niya yung potential nga nito ni na Agoncillo guys at pati na rin dito kay Eman at sinabi nga nito ni General Leo na tutukan din daw nga nila yung sinasabi nito ni Agoncillo na baka may butas daw nga doon sa loob ng NIA daw nga guys at yun daw nga yung putulan daw nga ng ulo daw nga guys at hindi daw nga itong sina Agoncillo naman ngang si Mang Nick nga guys ay tinawagan nga ito ni Annalyn nga guys at doon nga guys ay nagkamustahan nga ito sina Mang Nick at si Annalyn nga guys at ito ay natanong nga din ito ni Mang Nick dito kay Annalyn nga guys kung alam ba nito kung nasan itong si Bernie at nagsorry nga itong si Annalyn dahil ngayon lang daw nga niya nasabi nga guys na alam niya kung nasaan itong si Bernie nga guys kaya napatawag siya dito kay Mang Nick dahil nagalala na din siya dito kay Bernie dahil lagi daw nga itong napaaway daw nga guys at delikado din daw nga yung tinitirhan nito ni Bernie at baka mapano daw nga itong si Bernie at natanong nga nito ni Mang Nick kung nasaan daw nga ito na malagi itong si Bernie nga guys at doon nga itinext naman agad nito ni Annalyn itong address kung nasaan itong si Bernie at pupuntahan agad ito nga ni Mang Nick nga guys at doon nga din ay nagpunta itong si Celine doon sa bahay ni na Eman nga guys at nadatnan pa niya itong si Mang Nick doon sa labas at papaalis na nga si Mang Nick nga guys at hinanap nga nito ni Celine itong si Eman ang meron lang daw nga siyang importanteng sasabihin dito kay Eman at doon nga ay pumasok naman na lang nga itong si Celine doon sa kwarto nito ni Eman nga guys at andun itong si Eman bising-busy nga ito nga guys sa paghahanap o pag-iisip nga nung kung ano ang kanilang susunod na gagawin nga guys tungkol sa kaso ni Robby at ito yung nakita nga ito ni Celine doon yung mga impormasyon nga guys lahat tungkol sa kaso ni Robby at nagpasalamat nga itong si Celine dahil sa ginawa nito ni Eman. Sabi naman nga nito ni Eman na nangako daw nga sila sa isa't isa nga guys. Nangako daw nga itong si Eman na hanapin nga talaga niya itong si Robby nga guys. At nakita nga nito ni Celine yung sulat nga guys na Hernandez family at doon nga kinuhagad ito ni Eman nga guys at sabi naman nga nito ni Celine na nagdududa rin ba daw nga itong si Eman doon sa mga Hernandez at sabi naman nga nito ni Emma na magpapaliwanag daw nga siya guys ngunit sabi nga nito ni Selena siya rin daw nga ay nagdududa na rin at doon nga ay sinabi niya doon kay Eman kung bakit siya nagdududa nga guys dahil napaulit-ulit daw nga niyang tinanong kung sino yung donor at saan dinala itong si Lester at wala daw nga silang maisagot at nakita din daw nga niya guys na may sugat daw nga itong si Araceli sa likod. At nasabi naman daw nga nito ni Emma na may sugat daw nga itong si Dr. Gomez. Paano daw nga kung si Araceli daw nga yun nga guys, yung nabaril nito ni Eman. At pinakita nga din nito ni Eman yung sulatan nga ng mga reseta nga guys. Sabi nga niya nakita daw nga nila ito doon sa bahay ni na Dr. Gomez. Nakita nga nito ni Celine nga guys yung nakalagay na Hernandez Hospital nga guys at sabi nga nito ni Emma na marami din daw koneksyon itong si Dr. Gomez sa iba pang hospital guys. Sabi naman nga ni Selena hindi lang daw nga yun yung hospital ng mga Hernandez daw nga guys, may iba pa daw at alamin daw nga nila nga guys kung saang hospital nga may koneksyon itong si Dr. Gomez daw nga guys. Sabi nga nito ni Emma na kailangan daw nga nilang maunahan sa kanilang bawat hakbang itong pamilya nito ni Anton nga guys. At mag-iingat daw nga sila para di daw mahalata na nagdududa na nga daw nga sila. At sabi nga nito ni Celine na kung totoo daw nga
yung kanilang hinala ay huli na daw ang lahat guys dahil tapos na daw ang operasyon nito ni Robbie. At sabi naman nga nito ni Emma na di din daw nila alam kung ano talagang nangyari doon kay Robbie. Hanggat wala pa daw ngang katawan daw nga guys ay hindi pa rin daw nga sila susuko nga guys at maniniwala pa rin daw nga sila na buhay pa rin daw nga itong si Robbie. Ayun. Yun na nga guys ang mga nangyari sa episode po ng Walang Hanggang Paalam. At kung gusto niyo po na malaman kung ano po yung teaser sa susunod na episode ay may nagawa na po akong pa-update. Maraming salamat po sa inyong panonood. At sa hindi pa po nakasubscribe, please huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at click the bell para sa susunod nating update. Thank you!